Purihin ang Panginoon. God is good all the time. Inquires alone. Mapagpalang Biyernes Santo. Tayo po'y mag-aharal, magbubulay ng Ebanghelyo mula sa Biblia. Tayo gumagamit ng kasulatan. Hindi tayo pwedeng maglokohan sapagkat ang panloloko sa kapwa ay isang kasalanan sa Diyos. Kasi kung lolokohin mong kapwa mo, ang tanong ito, so sino ba ang gumawa sa iyong kapwa-tao? Diyos. Pag niloko mo yan, kasalanan mo sa Diyos yan. Di po ba? Lahat tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at kalarawan. Genesis 1:26-27. At kung pupunta tayo sa Genesis 1:31, walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ay mabuti. Kaya kapag delight mo ang kapwa mo, niloko mo ang kapwa mo, kasalanan mo yan, kaibigan. Maraming reliyon ngayon ang manluloko. Halimbawa, sa Biblia pinatutunayan na si Jesus anak ng Diyos. Nababasa naman nila yan. Mateo 16:13 hanggang 18. Nang magtanong si Jesus, sino ako para sa inyo? Ang sagot ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So maliwanag, anak siya ng Diyos na buhay. At sabi ni Jesus kay Pedro, mapalad ka, Simon Barjonas. Hindi ito'y pinahayag ng sino man tao sa iyo, kundi ng aking Ama na nasa langit. So maliwanag po ang tanong ni Jesus, kung sino ako, sabi niya. Ang sagot ng Diyos, ginamit ang labi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kung anak niya si Jesus, lumalabas, Father and Son ang kanilang relasyon. Kung ang Diyos ay Diyos, natural ang anak niya, Diyos na gaya niya sa pagiging Diyos. Kaya wala pong labis, walang kulang yan. Kaya maraming manluloko ako. Bakit? Yung iba, hindi Diyos si Jesus kailanman, kundi tao na tagapamagitan. O kita nyo? Panluloko na yan eh. Kumuha sila ng isang talata lang o 2 talata lang. Yung Biblia, ang dami oh. Paano ngayon yung ibang nakasulat dito? Babaliwalain mo dahil lang sa iyong paniwala na naloko ka ng founder mong reliyon. O, sino bang tinutukoy kong reliyon yan? Iglesia ni Kristo na itinayo ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Kung tawagin nila Felix Manalo. Ang paniwala nila, kahit naniniwala silang si Jesus ay anak ng Diyos, hindi sila naniniwalang si Jesus ay Diyos gaya ng kanyang ama. Hindi ba tawirin panluloko yan? Panluloko yan. Kaya, pag niloko mo ang kapwa mo, kasalanan sa Diyos. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Kawikahan 14:21. Kawikahan 14:31. Kaya wag po kayong magpaloko at wag niyong lokohin ang kapwa-tao nyo. Hindi po ganyan ang Biblia. Ang Biblia po, eto, ang dami nakasulat. Ba't kailangan namili ka lang ng 2, namili ka lang ng para itayo mo ang niwala?
Paano yung di mo kayang basahin yun? At kung mabasa mo man, kinakatay-katay na nila. Hindi nila alam paano nila pilipitin ang kasulatan para lang panindigan ang kanilang panluloko sa kapwa-tao. Nakakahawa ang mga taong ito. Ginagamit pa nila ang lahat ng parahan. Pati ang mga politikong magnanakaw ay kinakampihan nila. Pinagrarally pa nila. Nagrarally pa sila pabor sa mga magnanakaw sa gobyernong politikos. Sabihin pa nila, mga Kristiyano kami. Meron bang Kristiyano pumapanig sa magnanakaw? Nagrarally para sa magnanakaw? Tumatayo sa panig ng magnanakaw? Sa panig ng mamamatay tao? Anong sabi ng Diyos? Huwag kang papatay. Sa 10 utos nakalagay po yun. Kinakampihan nila yung pumapatay ng tao. Tinanggal na nila yung huwag kang papatay sa 10 utos. Ginawa na lang nilang 9. Siguro, ang ginawa nila, ang ipinalit nila, okay na pumatay ng tao. Ganun po ba? Ganun ba, kaibigan? Ibang klase, ano po? Ang isa sa 10 utos, huwag kang papatay. Matuwid ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Pumatay ka ng tao. Pagkatapos ang Iglesia ni Cristo, pinapanigan yung pumapatay ng tao. Pinagrarally pa nila. Huwag silang tanggalin sa posisyon. So maliwanag po ang pinapanigan nila, yung gustong-gusto ni Satanas. Utos ng Diyos, huwag kang papatay. Tapos pumatay ka. Itong grupo ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon, nagrarally pa sila. Pinapanigan nila. Nakikialam pa sila sa gobyerno. Anong sabi ng tagapagsalita nila? Hindi na kami pinakikinggan ng gobyerno. Ba't sila pakikinggan? Ang kanilang pinapanigan yung gumawa ng masama. Kahit na masinong gobyerno, wala nang papanigan sa kanila. Hindi ka papanigan sa ganyan. Naturing ang gumagamit sila ng Biblia. Ginagamit si Kristo. Pero sino ang kanilang pinopromote? Sino? Yung mga kampon ni Satanas. Yan ba? Siguro kilala nyo naman yan. Kung bumoto sila, kung sino ang dala. Ayan, panluloko yan. Sukat ba naman lolokohin mo ang membro mo? Ito ang boto nyo. Tinanggalan mo ng kalayaan ng iyong membro na mamili ng kanyang gustong iboto. Tayo, mga tao, may kanya-kanya tayong damdamin. Kalayaan natin ayon sa konstitusyon na bumoto tayo ng nararapat tayo sa pasya ng ating puso. Ang Iglesia ni Cristo ayon sa pasya ng kanilang founder, hindi na ayon sa pasya ng puso nila. Kahit magnanakaw pa yung gusto nila, lahat sila sa magnanakaw. Pag gusto nila yung mamamatay tao, lahat sila. Sinasangayunan yung pumapatay ng tao. Ganyan sila. Kaya nakakatakot po. Kaya kung nakikita, nakasasabi ko nakakatakot ay naglipa na po ang mga ganyang reliyon. Ang gusto nilang iboto, ang sinasabi nila sa kanilang mga miyembro. Nawawala na po yung kanilang sariling pasya.
nawawala na po yung kanilang sariling gusto kung sino man ang gusto nilang iboto. Kasi yung katwiran nila, yan ang pinadadala ng pamunuhan. Di po, mali yun. Maling-mali yun. Kalayaan natin ang bumoto ayon sa pasya ng ating puso. Hindi ayon sa pasya ng namumuno. Kaya alam nyo ang reliyon. Ang tamang reliyon ay nagtuturo ng tama. Pero yung turuan mo pa kung sinong iboboto. Ang pagboto kalayahan. Dapat ang nag-uusap sa iboboto ang pamilya. Hindi yung reliyon. Ano po? Dapat pamilya. O yung sarili mong korsonada. Kasi may sarili kang damdamin. Hindi yung damdamin ng kinabibilangan mong reliyon. Ang ginagamit nilang talata para magkabotohan sila. Sabi nila, may talata naman yan eh. May talata naman. Ito pong ginagamit nila. Unang Korinto 1:10. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesukristo. Magkaisa kayo sa pamananalita, isipat, layunin. Upang mawala sa inyo ang pagkabaha-bahagi. Ito po ay tinutukoy sa pananampalataya ni Pablo sa kanyang panahon. Na yung kapatid kanyang mga convert sa kanyang panahon. Na ano daw po dapat ang maging ugali nila? Ay, sabi ni Pablo, mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesukristo. Ibig sabihin, hindi siya nananawagan, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Yesukristo. Ginagamit niya ang otoridad niya mula sa ating Panginoong Yesukristo kasi apostol siya ni Jesus. At anong panawagan ni Apostol Pablo? Kasi nakalagay dito, ako'y nananawagan sa inyo. Magkaisa kayo sa pananalita. Isipat layunin upang mawala sa inyo ang pagkabaha-bahagi. Hindi sinabi ni Pablo, magkaisa kayo sa gusto kong iboto ninyo. Walang nakalagay na ganyan. Ang problema, itong ginagamit ni Pablo, tandaan nyo ang nagsasalita sa Korinto si Pablo. Pero, kinokontra nila si Pablo. Bakit ko po sinasabing kinokontra nila si Pablo? Ayon po sa kanilang sa social media ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Anong sinasabi ng kanilang mga ministro at saka kanilang mga pagdibate? Ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Yesus ay tao. Sila may sabi niyan. Totoo ba yan? Tingnan natin yung sinabi ni Pablo. Total yung sulat na naman ni Pablo ang ginagamit nila sa pagpili o sa panguuto. Sabi ko nga po parang kalabaw lang ang mga miyembro Alam mo yung kalabaw, pag itinali mo sa gubat, hindi naalis, doon na lang. Ganyan ang mga miyembro. Para silang kalabaw na tinatali sa gubat. Hindi sila makalis.
Kolosas 1:19. Ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Oh. Yan ah. Si Pablo may sabi niyan. Meron pang talata. 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo nang siya'y maging tao. Oh. Ito yung tama. Yung sinabi ni Pablo. Alin ang mali? Yung sinabi ni Yumaong Felix Manalo Isagon at ang kanyang mga naturuan na mga ministro. Anong sabi nila? Ang likas na kalagayan ni Jesucristo ay tao. Oh, hindi ba kinontra nila si Pablo? 2 talata ang binasa ko. Maliwanag ang sabi ni Pablo. Yung buong kalikasan ng Diyos. Naalala ko, meron akong ministrong tinanong. Ano ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Tao o Diyos ka ako? Ang sagot niya, Diyos. Tandaan mo yung sagot mo. Binasa ko ito. Oh, paano kayo yan? Ang sabi mo, ang likas na kalagayan ng Diyos ay Diyos. Ang sabi ni Pablo, taglay ni Jesus ang buong kalikasan ng Diyos. Anong kalikasan ng Diyos? Ang sagot mo, Diyos. Di lalabas ngayon, Diyos si Jesus. Wala na, natameme. Yung pala, ministro pala yun. Anong sabi ko? Ministrong walang alam. Ang utak pulburon. Di siya makasagot kasi ang yabang Ako yung nangangaral. Aba, biglang pumapili. Sabi niya, pagibasa mo yan ganito, pagibasa mo lang yung ganito. Aba, nangangaral ako. Siguro gusto niya magpasikat. Nung tapos na akong mangaral in public. Ayun. Laglag siya. May nagsabi sa akin, ministro yan ni Kristo, ni Iglesia ni Kristo. Ministro ka ako. Ministrong walang alam. Nakatingin ako sa kanya, nakatingin sa akin. Hindi siya kumikibo. Sige, etong Biblia, bumasa ka nga. Hindi siya makabasa. Pero kanina sabi mo, pakibasa ko, pakibasa, puro ka basa. Nangangaral ako, bigla ka sumingit. Ngayon. Ikaw nga bumasa ka, ako makikinig sa iyo. Wala siyang, para siyang bata, si Butete. Kaya Butete, malaking tiyan. Wala tayong magagawa. Nahuto sila. Yan, kaya natin pinaksa ito. Kasi mag-i-eleksyon na sa Mayo 12. Kilala nyo naman siguro yan. Pag sinabi niyang, ito ang dala namin. Para bang pag sinabi dala namin ito, siguradong panalo na. Marami na silang dinala, natalo. Natalo. Yung isa nga, yung nabalita pa sa balita nun Pagka mayor, sa Mayor Pangasinan. Nabalita niya, iba palang dinala. Ayun, nagalit. Pinuntahan yung ministro. Anong sabi niya? Binabawi ko na yung binigay kong pera. Pinangakuan niyo ko. Iba ang inyong dinala. Halatang halata. Ding ding! Parang si Judas ba? Inudas si Jesus sa 3 pirasong pilak. Ano yung pilak? Ano yung ginto? Ano yung pera? Di pa magkakapareho yan? Pare-parehong mga Judas. Sinong lolokohin ninyo? Lelong nyong panot?
Lahat ng reliyon, pag pinunta ng politiko, merong ting ting, ting ting. Pwede bang hindi maglalagak yan? Maglalagay ng abuloy? Kayo lang ang maloloko dyan. Pero ako hindi maloloko dyan. Kaya yun po ang ginagamit nila. Wala naman sinabi si Pablo, election time. Kundi, tinuturuan niya ang kanyang na-convert sa kanyang panahon. Na ano? Anong sabi niya? Anong sabi ni Apostol Pablo? Nawala na yata, unang Korinto. 1:10. Anong sabi? Nananawagan ako. Nananawagan. Pero, ang panawagan hindi eleksyon. Hoy, mga huto-huto, antikristo. Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Ayon sa kanilang rehistro, ayon sa kanilang pasugo, kung sino nagparehistro, siyang nagmamayari nito. Kaya pag-ahari ng Manalos family yan, kaibigan. Mahawa kayo naman. Mahawa kayo sa inyong mga sarili. At mahawa kayo sa inyong mga kababayan. Huwag nyo na po silang idamay. Mahawa kayo. Kasalanan sa Diyos yan. Simbahan at estado magkahiwalay yan. Ang problema, pakyalamero kayo. Kaya hindi kayo sinasangayonan ni BBM. Kaya sabi ng tagapagsalita nila, nakita ko, hindi na kami pinakikinggan ng pamahalaan. Sinong makikinig sa inyong gobyerno? Sinong makikinig sa inyo? Yung mga nauuto nyo. Pero, hindi nyo mahuto si BBM. Ano? Okay ba kayo dyan, mga kaibigan? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. I-share nyo sa kanila ito. Biblical teaching yan. At ang kanilang ugali at ang kanilang mga gawa. Sige po. In Christ alone. Bye-bye.